Ito na yata ang pinakamatagal na panahong namuhay si Parker na walang pinupuntahang lakaran kasama ng barkada. Madali kasi siyang mabore. Gusto niya on the go siya palagi. Kahit may trabaho siya every weekend, na kadalasan umaabot pa nga Lunes hanggang Martes. Lumalabas siya kasama ng mga ito. Kung saan saang panig sa Pilipinas sila nakarating para mag-surfing, scuba diving, bungee jumping, off-road racing, spelunking, skydiving, rock climbing, mountain biking at iba pang mapanganib na mga libangan. Nakarating na rin sila sa ibang bansa gaya ng Dubai sa United Arab Emirates, Thailand, Australia. Nakit na rin niya ang Kota Kinabalu sa Malaysia at umabot na rin sila sa Amazon Jungle at sa isang safari sa Botswana. Paborito niyang outdoor sa Fukushima, Japan, kung saan snowboarding at skiing pag winter ang ginagawa niya, at sa Hawaii, kung saan mas challenging mag-surf. But surprisingly, hindi siya nababagot ngayon. Hell, he was even enjoying every moment of his stay in this small town. Nandito siya ngayon sa Bangusan, tumutulong na mag-ani kasama ng papa ni Allison at mga tauhan nito. Habang buhat-buhat ang isang malaking banyera, sumulyap siya sa peking misis na tumutulong sa ina nito at kay Ria na naghahanda naman ng merienda. She looked so lovely in her light yellow summer dress. Ngumiti ito sa kanya na sinuklian niya na isang mas malapad ng ngiti. My beautiful wife? Di niya napansin na isang nakausling bato sa dinaraanan niya. Ang siste, natapilok siya at tumilapon ng bangus mula sa banyerang hawak niya. Narinig niya ang pagkalutong na tawa ni Allison. Sinaklolohan siya ng ama nito. Tinilungang pulutin na nagkalat ng mga bangus sa lupa. Ngitian kasi ng ngitian eh. Anito. Di pa ba kayo nagsasawang magkasama buong araw niyan at hanggang dito'y ayaw ninyong pakawala ng isa't isa? Tumawa lamang siya sa sinabi nito. Umiinom ka ba? Pagkaway tanong nito. Occasionally ho. Mamayang gabi, may inuman kami ng mga tauhan ko. Gusto mo bang sumalo? Kung papayagan ho ako ng asawa ko. Kung papayag ho ang asawa ko, sabi niya, ipagpapaalam kita. Malalim na ang gabi nang iuwi ni Brigadier General Trinidad si Parker na naparami ang inom at susuray-suray. Papa, anong ginawa niyo sa asawa ko? Naibulalas ni Allison na makita ang kalagayan ng binata. Napaka-natural ang nulas ng salitang asawa mula sa kanyang bibig. Abay nakipagsabayan sa amin ng Jaske. Di naman pala kaya madaming alkohol. Pinagtulungan nila itong ihiga sa kama. Ikaw nang bahala sa kanya. Anang ama bago to lumabas ng kanyang kwarto. Plakda na si Parker sa kama. Pikit ang mga mata at di na gumagalaw. Maingat niyang hinubad ang mga damit nito. Tinira ang puting boxer shorts. She could not help but to stare at his magnificent body. Walang bakas na anumang fats ang katawan nito, and he was perfectly bronzed all over. God, was he so hot? Kumuha siya ng washcloth sa kanyang bathroom, binasa ng maligamgam na tubig sa faucet, saka ipinunas sa katawan ng lalaki. Nang matapos sa pagpupunas, kumuha siya ng mga damit mula sa bag nito at isinuot dito. Tumitig siya sa gwapong mukha nito. Malaya niyang hinaplos ang isang pisngi nito. She never thought she would enjoy this little charade to be his wife, and him, a father of her unborn child. Pero malapit nang matapos ang palabas. Aalis na sila ng San Joaquin sa isang araw, balik sa kani-kanilang buhay. At di rin magtatagal sasabihin niya na sa mga magulang ang naplano na nilang hiwalayan. Di siya mahihirapang gawin yon. Alam niyang magkakaroon ng surprise visit ang mga magulang niya sa kanyang apartment at syempre, hindi na nila madadatnan doon si Parker. In that case, mahahabi sa utak ng mga to na hindi nga seryoso si Parker sa kanya. At doon niya nasasabihin sa mga ito na natuklasan niyang peke pala ang kasal nila at siya na ang nagpasyang makipaghiwalay dito. Gumalaw to saglit. Nagbuka ng bibig. I love you, Allison. He said softly then drifted away. Di niya napigilan ang ngumiti. Kinakarir na talaga ni Parker ang pagiging peking asawa niya. Laman pa rin siya ng panaginip nito. Although ang sarap sa tengang sinasabi nito. Sana, totoo. Kinabukasan napansin ni Allison na kanina pa balik ng balik si Parker sa banyo. Are you okay? Tanong niya. Sumama yata yung tiyan ko sa pulutan namin kagabi na talaba, jumping salad at kilawing isda. Anitong nakangawi at hawak ang tiyan. Nag-alala tuloy siya.
Parker, hindi mo kailangan pagbigyan si Papa. Okay lang yun, sabi nito. Masaya naman siyang kainuman eh. Umupo ito sa kama. Kumatok si Ria sa salid niya. May inabot tong isang legal envelope sa kanya. May tatak ng koryo. Kilala niya ang sobre. Gamit nila yon sa Angel's Wings. Nasa po niya ang noo na mabasa ang sulat na nakapaloob doon. The orphanage was laying her off. Downsizing daw ang dahilan. Downsizing, my ass. Di niya napigilang maibulalas. What happened? Nagtataka at worried na tanong ni Parker. Sa paparin ng noo, umupo siya sa tabi nito. Tinanggal ako sa trabaho. What? Cost-cutting measure daw pero alam kong tuloy na dahilan. Napailing siya. Sigurado pa kanato ng ama ni Edward. Siya ang pinakamalaking benefactor na Angel's Wings at kaibigan ng may-ari. Kakandidato sa pagka-governor this upcoming election next year. At syempre, makakasira sa image niyang malaman ng madla na nakabuntis ang kanyang anak. Alam lahat ng employees ng orphanage na naging magdobyo kami ni Edward. At kung patuloy ako magtatrabaho doon, malalaman nilang buntis ako. And of course, they would surely assume na si Edward nga ang ama. Mahabang paliwanag niya. Bastard! Nagtatagis sa mga bagang na komento nito. At ano ba namang klaseng workplace yung orphanage na yan? Hindi makatarungang i-lay-off ka while you are on leave. Naiintindihan ko sila, Parker. Mas kailangan nila ng malaking donasyon para sa mga bata doon kaysa sa serbisyo ko. Well, makakahanap pa naman siya ng trabaho. Pwede siyang mag-apply sa gobyerno. Kinahapunan, sinamahan siya ng asawa sa Angel's Wings para kunin ang mga gamit niya sa opisina. Sinalubong siya ng kanyang assistant doon na si Martina. Sorry, Ali. Malungkot nitong sabi sa kanya. Nagkibit balikat siya. Okay lang. Tumingin to sa kasama niya. Oh, Martina, this is Parker. Pagpapakilala niya sa lalaki dito. Bagong boyfriend mo? May himig biro at tuksong usisa ni Martina. Yes. Agad na sagot ni Parker bago pa siya nakapagsalita. Nakipagkamay to sa babae. Hello, Martina. Nanlaki ang mga mata ni Martina sa narinig. Wow! Palatak nito. Kinikilig pa yata. Nice to meet you, Parker. Tumingin siya sa lalaki at napakalapad ng ngiti nito. Umakbay pa ito sa kanya. Paglabas nila sa ampunan ay siniko niya ito. Bakit mo sinabing boyfriend kita? Buti nga hindi asawang sinabi ko eh. Tumatawang tugon nito. Tsaka ayaw mo nun, malalaman na rin ni Edward na may ipinalit ka na sa kanya. Pagbalik nila ng San Joaquin, hindi nalingid sa kanyang mga magulang ang nangyari. Naiwan niyang nakakalat sa kanyang kwarto. Ang sulat na hindi niya ginagawang isilid pabalik sa sobre. Piyadong pinakailaman niyo ni Ria. Nang maglinis ito roon at nagsumbong sa mga amo. Sumama ka na lang sa asawa mo sa Maynila at doon ka maghanap ng trabaho. Payo ng kanyang ina. Mama, mas gusto ko ho dito sa probinsya. Isa pa, nagkakasama naman kami ng madalas ni Parker. Naupo sa sofa si Allison nang maramdaman na tumitindi ang nadaramang pagkahilo kanina pa. Tignan mo nga ang sarili mo. Madalas kang namumutla at nahihilo. Sumama ka na lang sa asawa mo sa Maynila at doon ka maghanap ng trabaho. Payo ng kanyang ina. Mama, mas gusto ko ho dito sa probinsya. Isa pa, nagkakasama naman kami madalas ni Parker. Naupo sa sofa si Allison nang maramdaman na tumitindi ang nadaramang pagkahilo kanina pa. Tingnan mo nga ang sarili mo. Madalas kang namumutla at nahihilo, sabi ng ama. Hindi ko mapapayagang tumira ka sa apartment mo na nag-iisa kapag wala sa probinsyang asawa mo. Mas mabuti nga siguro sumama ka sa kanya sa Maynila at huwag muna magtrabaho hanggat di ka pa nanganganak. Nalilihis na sa orihinal na plano nila ang lahat. Nagpapanik na napatingin siya kay Parker. Tama ang papa mo, anak. Segunda ng ginang. Maselan din ako nagbuntis sa inyo noon ng Kuya Jaden mo. Humingi talaga ako na maagang maternity leave. Ano sa palagay mo, Parker? Baling ng matandang lalaki sa kanyang peking asawa. Wala akong problema. Walang gatol na sagot nito. Mas lalo yata siyang nahilo. At nangyari nga ang hindi inaasahan ni Allison. Lumipat siya sa condo unit ni Parker sa Maynila. Tinulungan pa sila ng kanyang ama sa paglilipat ng kanyang mga gamit doon. Nabangha siya sa laki ng pad ng binata
at halatang gawa ng isang interior designer ang pagkakaayos niyon. Makahalata ang interes nito sa outdoor living. May nakadisplay doong surfboard at ski. She felt an instant envy. Parang napakasaya ng active lifestyle ni Parker. Hindi tulad niya na buro na sa bahay, school at trabaho. Wala pala siyang social life. Ni wala siya mga malalapit na kaibigan man lang. It must be very fun sharing adventures with him. Damn it! Naibulalat niya na makaalis na ang kanyang ama. This is not supposed to happen. Pareho nating alam yun. Umakbay sa kanyang binata. Calm down. Everything's gonna be alright, babe. Mas makabubuti nga sigurong lumayo ka muna sa inyo. Tsaka don't worry. Aalagaan ka naman ng mister mo. Humalik pa ito sa bunbunan niya. Siniko niya ito. Parker, walang nakakaalam dito na mag-asawa tayo. Kaya hindi natin kailangan pang umarte. Angil niya. Kung pwede nga lang siyang lumipat na ibang matitirahan sa Maynila, subalit sigurado magkakaroon ng surprise visit sa condo unit ng kanyang asawa ang parents niya. Baka kung hindi siya madatnan doon ng kanyang ama, pag-initan pa dito si Parker. Sana magiging kwarto ko? Tanong na lamang niya. Lumabi ito. Bakit? Ayaw mo na ba akong katabi sa iisang kama? King size naman ang bed ko at saka matibay yun. Promise. Parker? Pinandilata niya ito. Tumawa ito. Tinuro ang isang pinto. That's the guest room. But you know, if you miss sleeping beside me, nasa kabilang pinto lang ako. Inirapan niya to at saka pumasok na sa guest room. Nanunuyo ang lalamunan ni Allison na nagising sa kalaliman ng gabi. Pagkaabot niya sa baso sa bedside table, wala na palang laman yon. Lumabas siya sa kusina para kumuha ng malamig na tubig na mula sa water dispenser. Nag-freeze bigla ang mga paa niya sa bukana ng kitchen. Mas lalo yatang nanuyo ang lalamunan niya sa nakita roon. Parker was there. May hawak din tong baso ng tubig. He was wearing nothing but a pair of black and white checkered boxer shorts. Hey! Anito. Napagkit ang mga mata niya sa hubad ng upper body nito. God! He was such a delight of the eye. Nakita niya ang katawan nito nung binihisa niya to sa gitna ng kalasingan. But somehow, seeing him awake, standing there and talking, and looking back at her, may dalang kung anong uri yon ng kasiyahan sa kanya. Di ka rin makatulog? Pukaw nito. Nahihiya siyang nagparing ng tingin. I just woke up and I needed a drink. Okay. Uminom to sa hawak na kopita. At nakatingin sa kanya. She then realized hindi pala nakasara ang robe na ibinalabal niya sa katawan to cover her lilac nightie. At hindi lamang iyon. She's not wearing a bra. Dali-dali niyang sinara ang robe. Pinilit maglakad na parang walang anuman palapit sa water dispenser. Nasamyo niya ang preskong amoy ng lalaki. Nakatayo lamang ito ron at di man lang kumilos kahit pahalos masagi niya na ito. You're not trying to seduce me again, are you? Napalingon siya rito habang tumutulo ang malamig na tubig sa kanyang baso. Excuse me? Idinikit nito ang katawan sa kanya. His face an inch closer to hers. I was asking if you're trying to seduce me again, Allison. He whispered. Of course not. Naparunok siya. Nag-init ang magkabilang pisngi. I didn't know you were here. Goodness, she was even stammering. Good. Tumalikod na ito. Mabuti na yung nagkakalinawan tayo. Have a good night's sleep, Allison. Tsaka niya naramdaman ang pag-apaw ng tubig sa kanyang baso. Damn it! Di siya kagad nakabalik sa pagtulog. Pabiling-biling siya sa higaan. Parker's delectable image in the kitchen refused to be erased from her mind. Siniseduce daw? Palatak niya. Siya kayang naseduce dito kanina. 2 linggo na si Allison sa condo unit ni Parker at di niya maitatanggi sa sarili, feel at home na siya roon. She liked cooking meals for him kahit ano pang pigil ang gawin sa kanya ng lalaki, and she was really enjoying his attention. Concern na concern to sa kanya. Sinamahan pa siya nito sa kanyang prenatal check-up noong isang araw. Paano na lang kaya niya masusuklian ang kabaitan ng lalaki sa kanya? At paano na lang kapag naghiwalay na sila? Nasasanay na siya talaga sa pag-aalaga nito. Nasa gitna siya ng pagva-vacuum ng carpeted floor ng unit nang bumukas ang entrance door. It was Parker at may kasama tong isang babae.
Sexy to. Nakasuot na maiksing denim shorts and red halter top. Hindi lang basta kasama kundi kaakbay pa. Kapwa nagulat ang mga to na makita siya roon. Di niya naiwasang pamewa nga ng mga ito. Pinagtaasan tuloy siya ng kilay ng babae. Di niya napigilan na magtaray. Well, Parker, kung mag-uwi ka lang din naman ng babae sa kondo mo, sabihin mo muna sa akin. Paano kung magpunta dito bigla ang parents ko? Ano ang sasabihin nila? Na kailan lang tayo kinasal at hayat ng bababae ka na kaagad? Bakit parang sobrang OA yata yung galit niya? Gusto pa niyang sabunutan yung babae. Kitang-kita niya ang pagnganga ng lalaki. You are Parker's wife? Nanlalaki ang mga matang bulalas ito. Kailan pa nag-asawang kakambal ko? Natutop niya ang bibig. Oh my God! Nakalimutan niya. Triplets nga palang magkakapatid sina Parker, Wayne at Kent. Nakita niya na ang pictures ng mga ito at identical talaga sila, pati nga sukat ng katawan. Sa gupit ng buhok lang nagkakaiba. Hindi niya naman napansin agad ang buhok ng lalaki dahil nakasuot ito ng baseball cap. Damn! Pagkuway ngumitito sa kanya sa gitna ng pagkabigla niya. Ang alam ko, si Georgette lang ang tayong babae sa buhay ni Parker. And geez, I never really thought that he would settle down. Not him, and definitely not this early. Pinasadahan siya dito ng tingin. But well, hindi ko yata siya masisisi. Sa ganda mong yan, mahirap ngang pakawalan ka pa niya. You're being misled. Natatarantang bawi ni Allison. Mabuti na lang pala at malawag ang t-shirt na suot niya at di nito mahahalata ang tiyan niyang nag-uumpisa ng bumukol. Me and Parker are... Muling bumukas ang pinto, niluwa ang isang kamukhang kamukha ng kausap niya. Wayne, it's Parker. What are you doing here? Dinadalaw kita bro. Di mo naman sinabi nag-asawa ka na pala. Nagkatinginan sila ng peking mister. I am not his wife. Sa wakas nasabi niya. Ngumisi si Wayne. Halatang hindi naniniwala. Eh ba't galit na galit ka sa akin pagdating namin dito? Tell me that wasn't a blatant jealousy, sweetie. Pumasok ka dito nang walang paalam, brother dear. Sita ni Parker sa kakambal. Nakamata lang sa kanila ang kasamang babae ni Wayne. Naiinip na yata. Na-OOP. Well, Parker, para saan pa't may kanya-kanya tayong susi ng mga tinutuluyan natin? Wayne, I don't have time for that crap. Wrong timing ang dalaw mo dahil may gagawin pa kami ni Allison ngayon. Allison? Ulit ni Wayne sa kanyang pangalan. Tumingin mo rito sa kanya. Sige, di na kami mangi-istorbo sa gagawin nyo. Pilo ang ngiting paalam ito. Hinila na ang babae palabas ng pinto. Ciao! I'm sorry. Tutop ang noong paghingi niya ng paumanhin kay Parker. Akala ko kasi ikaw yon. Ngumitito na makahulugan. Nagalit ka nga ba sa kanya kanina dahil may kasama siyang babae? Inirapan niya ito. Oo, but it's not what you think. Parker, ayoko lang na baka magpunta ng di oras dito ang parents ko at... Yeah, right. Hinapit siya nito sa bewang. Huwag ka na magselos. Hindi sa lawahan ng asawa mo, mahal ko. Iyong-iyo lamang ako, pangako yan. Talaga? May himig sarkastikong paniniguro niya. Eh sino daw si Georgette na tayong babae lang daw sa buhay mo? Sa isip-isip niya. Nabanggit ito sa kanya noon na wala itong nobya. Pero sino nga ba yung Georgette na yun? Sa tono ng pagkakasabi kanina ni Wayne, para napaka-espesyal na babae ito sa buhay ni Parker. Hey, bakit pa naghihimagsik yung kalooban niya? Nagselos nga ba siya? Get ready, babe. Kakain tayo sa labas. Nakangiting sabi nito bago siya pakawalan.